Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 22, 2025. Pag-usapan po natin ang mainit na issue pa rin. At ito po ay tungkol sa pagkamatay ni Paul Tantuco sa Los Angeles, California, USA noong March 8, 2025. By the way, pinag-usapan po natin ito. Bagamat si Paul ay private citizen. Actually, hindi po yung kanyang kamatayan per se ang ating pinag-usapan. Ang pinag-usapan po dito, yung involvement somehow ng ating First Lady. Kaya po natin ito napapag-usapan. Sapagkat sa gitna ng mainit na issue tungkol sa kamatayan ni Paul Tantuco, bigla pong naglabas ng pahayag ang kanyang ina na si Mrs. Nina Tantuco, kung saan direktang sinasabi niya na wala namang involvement ang First Lady in any way sa kamatayan ng kanyang anak. Kaya magbibigay po tayo ng reaksyon sa nabanggit na pahayag ni Mrs. Tantuco. Well, of course, in the first place, we respect her opinion on the matter. Lalo na po, siya mismo ang ina ng ating pinag-uusapan na si Pau o si Pauwi Tantuco. Well, sa atin pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, natural lamang po na magbitaw ng ganong pahayag si Mrs. Nina Tantuco. Bakit po? Sapagkat unang-una po, ang kanyang inaabsuelto dito ay ang First Lady. Kung hindi po siya magbibigay ng gayong pahayag, baka isipin ng publiko na mismo ang pamilya ng nasawi na si Paul Tantuco ay naniniwala that in any way the First Lady is involved. So upang tiyakin sa publiko na mismo ang pamilya ng nasawi na si Paul Tantuco ay hindi naniniwala na ang First Lady, si Lisa Araneta Marcos, ay involved sa kanyang kamatayan. So, the mother herself, Mrs. Nina Tantuco, ay nagbitaw ng gayong pahayag. According to her, the First Lady, Lisa Araneta Marcos, is not involved in any way tungkol sa kamatayan ng kanyang anak. So, ginagalang po natin ang opinion na yan ni Mrs. Nina Tantuco. But then, of course, hindi po may alis sa agam-agam ng sambayanan na sa kabilang dako ng ganoong pahayag ay mayroon pa rin involvement somehow ang First Lady. Bakit po? Sapagkat in the first place, very natural on the part of Nina Tantuco na magbigtaw ng ganong pahayag. Sapagkat ang kanyang kalaban dito, kung hindi siya magpapahayag sa gitna ng mga akusasyon ng sambayanang Pilipino na somehow involved ang First Lady. So, ibig po sabihin niya, kinakalaban niya ang First Lady. And of course, naintindihan po natin na hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan ng First Lady.
Try to imagine the wife of the President of the Republic of the Philippines. So maybe there is pressure upon her applied by the Malacanang that she really needs to make such pronouncement. Pangalawa, kahit naman po walang pressure, assuming, eh, talagang kailangan pa rin niyang magpahayag sa ganong tema. Bakit po? Take note that mga businessmen itong Tantoco, itong Rustan na yan. So, they cannot afford to lose their connection with the administration. Siyempre, kailangan nilang magpalakas. And at the moment, this is the most important thing for them to do, yung pabulaanan, yung haka-haka ng sambayan ng Pilipino, na somehow the First Lady was involved in the death of her son, Paulo Tantoco. Of course, malaki ang negosyo mo na dapat mong protektahan in terms of connection with the BBM administration. Secondly, kung titingnan po natin ang history, lalo na noong henerasyon ng mga 70s, ng panahon ng Marcelo, ang Rustan po ay talagang lumaki yan. Naging matatag noong panahon ng Marcelo regime because the grandfather or the father of Pawi Tantoco ay talagang close sa mga Marcos, kay Ferdinand Marcos Sr. In fact, he was one of the cronies of Marcos. Isa po yung sa mga, kumbaga, dami or whatever, basta very close kay Marcos. Kaya, kumbaga, ang Rustan as a business entity, nakilala po yan at lumaki noong panahon ng Marcos Sr., noong Marcelo regime. Isa po yan sa mga Marcos cronies. So, ibig po sabihin, malaki talaga ang utang na loob ng mga Tantoco sa Marcos. And another thing, ang asawa mismo nung namatay ay Deputy Social Secretary di umano mismo ng First Lady. Kaya ang sinasabi po ni Mrs. Nina Tantoco, ang First Lady in whatever way is not involved in the death of Paulo Tantoco. In fact, Paulo Tantoco died in the presence of his wife, Dina Arroyo Tantoco. So with that, talagang masasabi po natin na ang First Lady is absolved. Kumbaga, wala talagang dahilan para palabasin na kahit papaano may kasalanan ang First Lady sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Yan po ang sinasabi ni Mrs. Nina Tantoco, the mother of Paulo Tantoco. Pero liliwanagin po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na pinag-usapan po natin dito ay hindi naman talaga ang the death per se of Paulo Tantoco. Ang pinag-usapan po natin dito, yung moral aspect with the first lady, sapagkat ang sinasabi nga natin dito, Paulo Tantoco was one of the entourage of the First Lady.
So, kasama po siya, kasama din ang asawa niya. Ang tanong po nga, ang tanong nga dito, how it happened that Paulo Tantoco died because of what they said, cocaine overdosing. Ang tanong po dyan, paano sila nagkaroon ng droga? Paano nakapasok? Halimbawa, sa hotel kung saan nangyari na na-overdose si Paulo. Definitely, dala nila ang cocaine na yun. At bakit nila naipasok sa hotel? Kung galing man sa Pilipinas, halimbawa, naipasok yon from the Philippines to Los Angeles na hindi nahuli sa airport. Simply because the diplomatic protocol, the courtesy of diplomatic protocol was applied upon them due to the fact that they belong to the First Lady entourage. In the same way, na ganun din po nakapasok ito sa Beverly Hilton Hotels, yung droga na yon. Kung kaya nagkaroon sila ng position at yun nga ang naging it caused the accidental death of Paulo Tantoco due to overdose. So, ang criticize po dito ng sambayan ng Pilipino, hindi po natin sinasabi that legally speaking, talagang ang First Lady ang dahilan ng kamatayan. Sabi nga ng AG Fiscal na narinig natin, there is no such thing as guilt by association. Hindi po. Ang sinasabi po natin dito in the first place, yung pagpasok ng droga sa Beverly Hotel kung saan manggaling is illegal per se sapagkat ipinagbabawal yan ng American law at lalo na po ng Philippine law na magdala ka ng droga. You bring illegal drugs with you pagpasok mo sa American soil or sa Beverly Hilton Hotels. Definitely, bawal po yan. At kung bakit ka na nakapasok, simply because the protocol of diplomatic courtesy was applied upon the First Lady. Yun po ang criticize natin dito. So sabi nga natin, maring ang purpose ng pahayag ni Mrs. Nina Tantoco is to make it clear that the First Lady is not involved. Hindi involved in the sense na hindi naman talaga siya ang gumawa noon na magpasubo o what that. The First Lady may not be the one who personally induced Tantoco to take in the drugs. That being a group activities, kumbaga katuwaan or whatever that. But the thing is, without the First Lady with them, definitely the drugs, the cocaine, would have not been brought in and have been used by them. So, ang tema po dito, maliwanag that the First Lady tolerated the transport of the drugs from outside of the hotels to the rooms where it happened. Hindi pwedeng sabihin na hindi niya alam na si Paulo Tantoco mayroon palang dalang cocaine. At katunayan, doon sa room mismo, kalat yung sinasabi doon sa pinangyarihan. May mga substance doon, mga residue na kalat, pati yung mga paraphernalia. So
Ibig sabihin, talagang nagkaroon sila ng position doon. And the fact that there was such position with the First Lady being one among them, it confirms that the First Lady herself is the user of illegal drugs. Yun po ang issue dito. At nakakalungkot po na ayon sa balita, may mga senador palang dalawa na kasama in the person of the Senate President Chis Escudero and Jinggoy Estrada. So makikita po natin na kung gaano talaga, kumbaga katalamak itong paggamit ng droga among the high officials of the Republic of the Philippines, including the President himself, who is suspected to be a drug addict. At ngayon, mukhang nakukonfirma na rin that even the Senate President and the person of Escudero and Senator Jinggoy Estrada with the First Lady and other government officials who were there with the First Lady ay mga gumagamit ito ng illegal drugs. Nakakalungkot po na ang ating gobyerno ngayon ay pinamamahalaan ng mga adik together with the President of the Republic himself. Nakakatakot po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. At nakakalungkot po. Kaya ang ating bansa with BBM as the President for about 4 years na or 5 years, talagang palukulok, lalong naghihirap ang sambayan ng Pilipino. At ang masakit, wala po tayo nakikita na substantial direction for the good of the Filipino people. On the contrary, ang nakikita po natin, siraan si PRRD, sirain si BP Sara, ipa-impeach, tanggalin sa kanilang landas ang mga Duterte upang masigurado nila na wala nang kumakalaban sa kanila. Knowing so well that PRRD and even BP Sara will not tolerate them to do these things. Kaya po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dapat hindi natin ito pigilan. We should demand upon them na magpa-hair follicle test itong first family, itong mga tao na ito, including the Senate President Escudero, at itong lahat ng nandoon sa Beverly Hilton Hotels nung nangyari ang insidente na naging dahilan sa kamatayan ni Paul Tantoco. And try to imagine it, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, that even the mother herself of Paulo Tantoco in the person of Mrs. Nina Tantoco ay nagbigay ng ganitong pahayag na in any way the First Lady Araneta Marcos is not involved. Ang ibig lamang po sabihin nito na talagang mayroong tolerance sa bahagi ng sampayan, sa bahagi ni Mrs. Tantoco tungkol sa pangyayari na sa halip na sisihin yung mga taong naroon, lalo na ang First Lady being the head of the delegation, lumalabas na ipinagtatanggol. Sabi nga natin, understandable yan sapagkat hindi mo pwedeng kalabanin ang First Lady for their business protection. So, ito po ang nakakalungkot sa pangyayari nito, mga kabarangay, mga kababayan, sapagkat talagang
mismo ang pamilya ng namatayan ay ita-first na gusto nilang magkaroon ng figure up in terms of bakit nga ba tayo makikialam doon. Inuulit po natin, hindi po tayo nakikialam sa private aspect ng pangyayari. Private, Paulo Tantoco is a private citizen. At ito yun nga ang sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang sa katauhan ni Claire Castro na nakakalungkot di umano na ang pagluluksa ng isang pribadong tao ay ginagamit sa politika ng makalaban ng administrasyon. Well, hindi po ito just politics. Ito po ay paglalahad na kung ano talaga ang nature, yung katangian ng kasalukuyang leader ng ating pamahalaan na matagal nang pinaghihinalaan ng mga drug addict. At itong pangyayari kay Paulo Tantoco ay naging confirmation na talagang ang First Lady ay drug addict din o drug user din. Sapagkat sabi nga po natin, under ordinary circumstances, hindi po niya papayagan na ang kanyang mga kasama ay magpasok ng illegal drugs doon sa hotel na kanilang kung saan sila namamalagi at magkaroon ng ganong patsisyon. Imposible na hindi niya alam yun. At hindi yun mangyayari sa kanyang harapan kung siya mismo, ang First Lady Lisa Araneta Marcos, ay tumutol na huwag gawin yun. At kaya hindi po siya tumutol, most probably because siya mismo ay user. Ngayon po sasabihin niya hindi totoo yun, hindi ako user. Why not subject herself together with her husband, Bongbong Marcos, to a hair follicle test so that once and for all, itong issue na to ay mawakasan na. Inuulit po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Hindi po tayo nakikialam sa pribadong aspeto ng buhay ng mga Tantoco. Hindi po. Pinag-uusapan po natin ito bilang ebidensya ng isang pangyayari kung saan mismo ang First Lady ay involved in the sense that nandoon siya. It happened at her presence with herself as the head of the delegation to which Paulo Tantoco is one, together with his wife, Dina Arroyo Tantoco. So inuulit po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi porke nagbigay na ng pahayag si Mrs. Nina Tantoco, so somehow wala ng moral, at least kung hindi man legal, moral responsibility dito si Lisa Araneta Marcos sa kamatayan ni Paulo Tantoco. At samantala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming